Ako si Colonel Ruben Ginolbay, noon ay kapitan. Magkwekwento tungkol doon sa pangyayari noong maraming taon na nakaraan nung tayo pa'y bata. Noong June 2, 2001, na natawag natin ng mga media, naging lamitan na siege. So, bago ikwento nung mga iba na nakakabasa at nakakarinig, yung mission na namin ng time na yon ay pumunta lang doon sa Southcom. Graduate na yung mga members ng Scout Ranger 142, kung saan ako ang course director. Nung binigyan kami ng mission na punta sa Zamboanga City, sa Southcom, na ngayon Westmincom. So, dahil natapos na yung aming test mission, yung mga radyo, mga machine gun, yung mga malalakas na baril na hiniram namin sa Ranger School, binalik namin kasi gagamitin na ng next class na magte-test mission noon, yung Scout Ranger 143. Sa estado ng tropa, hanggang individual lang na firearms ang meron. So yun, ganun pa man yung status, wala naman tayong magawa kasi may utos. Dumating kami sa Zamboanga, sinundo kami ng 2 6x. Ang pinagtataka ko nun, nihintay ko na makarating kami sa Southcom, sa headquarters, diniretso kami doon sa may dalampasigan. So, nagtanong ako, bakit ganito ang nangyari? Sabi nila sa akin, ito ang utos. So, sabi ko, alam ba ng high headquarters na wala man lang tayong panlaban, wala tayong radyo, lahat-lahat. So, dahil di naman nila masagot, dahil yun inuutusan lang, iniwan ko na doon yung mga junior officers. Sabi ko, kaya ng 2 barko lang is 70. So, andito yung majority ng tropa. Ako bilang commander, ako na mauna na ako doon sa brigade kung saan tayo man dadalhin para makapag-coordinate ako doon. Meanwhile, sa inyo, kunin nyo lahat ng mga kakulangan ng kagamitan natin. Radyo, mga bala, mga baril, para pagdating ninyo doon, mag-reorganize tayo at ready na tayong makipagbakbakan kung anumang mission na ibibigay. So, sa makatuwid, 71 kami. Ako yung nag-iisang opisyal. So, nakarating kami doon sa may Isabela, doon sa may pier. Isang hakbang na lang nandun kami sa lupa. Dahil huminto yung mga barko na sinakyan namin, biglang umandar. No, nagtanong na naman ako, bakit hindi pa naman kami bumababa? Sabi, may change of mission daw yung barko. So, sabi ko, sandali, saan nyo ba kami dadalhin? So, hindi pa naklaro yung tanong ko na yon. Pero, sige lang, sabi ko, kahit saan man. Basta, sunod lang tayo kung anong mga utas sa atin. So, mula sa Maliwanag, pumunta na kami doon sa may kadiliman at dire-diretso na yung barko ng Navy. Bigla kami dumating doon sa isang madilim na pok. Biglang huminto. At sabi, doon na daw kami. Doon ko nalaman yung pala, yung Dangkalan Wharf yon na parte na ng Lamitan, Basilan. Naghintay sa amin doon, 2 6x. So, bumaba ako bilang leader. Tinanong ko yung mga nagsundo sa amin, 2 regular na sundalo, at saka 2 kafgu. Sabi ko, bakit walang bakal o walang armored vehicle? Itong mga tropa, alam ba ng papasundo sa amin na wala silang baril? Ang sabi sa akin, malapit lang naman daw yung brigade.
advanced command post na nasa may lamitan. So, yun. Sumakay yung mga tropa. Sabi ko, sige, lahat ng mga may baril, siguraduhin nyo kayong nasa gilid. At yung mga walang baril, kayo nasa gitna. At matagal na natin alam kung anong gagawin kung may emergency. So, 35 yung laman ng bawat 6x. Na, siyempre, hindi na makaupo yun kasi siksik yun, nakatayo. Tapos, siksikan lang talaga yung mga tropa. Ako naman, doon ako sa unang 6x bilang leader. 3 kami doon. Ang pagitan namin ang driver ko noon si Corporal Hisona. Yung pagitan namin, yung CAFGO, tsaka ako. Nagtatanong ako, sabi ko, ano bang klaseng lugar ang pupuntahan natin? Wala bang ambush site? Wala bang delikado? Sabi sa akin, sir, maganda. Nung mga 5 minutes pag andar, nakita ko may ilaw doon sa harap. Sabi ko, ano ba yon? Sir, yan yung simbahan. So, yun yung conversation namin. Nung nakarating kami, mga 50 meters na kami doon, nulan kami ng bala. Yung CAFGO na nasa tabi ko, nawarak kaagad yung katawan. Tapos yung driver na natamaan na rin. So, nagliparan na ng bala, pati yung glass nung sinasakyan ko na 6x, nawala na lahat. Parang milagro ako ay buhay pa. Later on, retrieve yung halos mabot sa 20 na bala, tumama doon sa bag na nasa harap ko. Sa swerte, walang lumusot. Yung mga damit na dala ko noon, naging sinulid ulit. Doon namin na-retrieve lahat ng mga bala later on. So, dahil ako lang yung nag-iisang opisyal, naisip ko kaagad na kailangan mahawakan ko yung sitwasyon, ma-control ko yung mga tao. So, ang unang sinigaw ko, buhay pa ako. Lalaban tayo. Sisigawan na yung mga wounded, yung mga tropa, siyempre, na-confuse na yung mga So, tinakbo ko sila, yung lahat ng mga wounded, lahat ng mga patay. Ako yung nagbalik-balik na kinuha. Ang inisip ko lang, itago sila para walang ma-recover sa amin. Walang ma-recover na patay, walang ma-recover na kagamitan. Tapos nakita ko yung sa right side, sa observation ko, walang pumuputok doon. Naibigay ko kagad yung command na doon tayo sa kanan. Walang pumuputok sa kanan, doon tayo. So, yung mga tropa, tumulong na binutas namin yung pader. Yung iba, naakyat nila. So, nung pumutok sa harap namin, 2 caliber 50, talagang nawalan na ako ng pag-asa kahit na mabuhay pa kami doon kasi kalapit niya mga 75 meters sa amin. So, yung sa mga kasama ko sa harap, sina PFC Pagulayan, si PFC Rebadumya, sabi ko, iligtas nyo na yung sarili nyo. Kasama pala doon si PFC Nabayra. Iligtas nyo na yung sarili nyo, mamamatay na tayo dito. Huwag na nating, may magsabi man lang kung ano yung nangyari sa atin. Sabi nila sa akin, sir, sabay-sabay tayong mamamatay dito, pero hindi ka namin iiwanan. So, yun, sabi ko, sige, dito na kayo. Meron pang sumisigaw doon na, na isa pang wounded. Tinakbo ko, binuhat ko. At nung na-safety ko na lahat yung mga tropa, ang naisip ko lang, dito tayo sa kanan, kasi hindi rin kami makagalaw noon. Hindi namin alam kung saan kami pupunta at hindi namin alam kung anong meron dahil madilim.
Ang sa akin lang, depensa muna kami at mag-observe kami kung papaano ang disposition ng kalaban at kung sino ba yon yung nag-ambush sa amin. Meanwhile, yon yung naubos ko yung damit ko na suot sa katuturan ni Kay sa mga wounded. Merong isa doon na pagbuhat ko, yan si PFC Domingo yata yon. Pagbuhat ko, na ano yung ulo, may nalalaglag yung utak. Sa tradisyon naming mga Ifugao, hindi pwedeng maiwanan yung parte ng katawan doon sa ng labanan kasi hindi daw matahimik yung kaluluwa. Wala na akong ibang isip na magawa, binulsa ko na lang. Ako na lang binalik nung naitago ko na. Tapos yung isang madrama na parte doon, yung si late PFC Patok, pagkatapos kong itornike at tinutalian ko yung mga iba, biglang sabi niya, "Sir, sa palagay ko, hindi ko na kaya." Sabi ko, "Kaya mo yan. Mag-umaga lang, may chopper." "Sir," sabi niya, "bahala ka na lang sa pamilya ko." Yun ang isang pangako na personally wala pa akong nagawa sa kanyang pamilya hanggang sa ngayon. No? Pero of course, hintayin natin na may pagkakataon. Yung pangako natin yun, hindi mauwi sa pangako lang. So, ganun yung nangyari hanggang siyempre nagdepensa kami. Ginagapang namin yung mga positions ng mga pumuputok. Sadyang may pader yung may sinubukan pa naming pasukin sila habang gabi sana. Pinagbabaril kami doon sa may pintuan ng may steel gate kasi yung simbahan. So, yan naman, bumalik kami dahil sa sobrang dami ng bala. Halos medyo pasalamat nga kami, walang masyadong namatay doon. May natamaan akong isang tao doon. Nadagdag na naman sa casualty. Ngayon, hinintay namin na mag-umaga, depensa kami. Pumuputok kami, kaya hindi rin nila kami masugod-sugod doon. Tapos hanggang umabot na ng umaga, mga alas 5, medyo naaaninag na namin yung sa harap, sa may kanan namin. May detachment doon yung 18IB. Tapos may mga pulis. Nagsigawan na kami doon, mga ranger kami. Tapos nakita rin nila yung dalawang 6x na magkasunod doon. Lasog-lasog na. So, ang pasalamat ko, may dalawang pulis na naglakas loob. Gamit nila yung armored na sasakyan nila. Nag-forward sila doon sa amin, sa may eskwelahan. So, doon ko na-appreciate dahil kahit binabaril sila, tinuloy pa rin nila pumunta sa amin. So, doon na kami nagkaroon ng link up ng mga friendly forces. So, sa Makatuwid, nung nailagay namin sa vehicle yung mga wounded, nakuha namin na yung mga patay, tumakbo na kami doon, papunta doon sa detachment. Doon ko na-meet yung mga ibang officers doon, si then Major Campwed. At tinanong ko kaagad kung ano bang nangyayari dito? Sino ba yung mga umambus sa amin? Mga ganong mga bagay ba na gusto kong magkaroon ng sense of awareness. Ano yung nangyayari? Medyo malabo yung tanong, hindi yung sagot sa tanong ko. So, hindi niya masabi sa akin. Sabi ko sa sarili ko, kailangan ng i-take charge ko ito. Kasi kung confused ako, mas confused din pala sila dito. Saka mahirap na maghanap ka pa maghanap ka pa ng ibang opisyal para pagdependehan mo, kung parehas di man lang kayong walang alam. Tapos, siyempre tayo, likas siguro dun sa training natin sa Ranger na mag-take charge. Sabi ko, wala namang ibang dito. Ako lang may persa.
So yun, andun yung mga pulis, andun yung mga kapgo. Yung mga walang baril sa amin, kinuha namin sa mga pulis. Hinikayat ko yung mga kapgo. Pero hindi lahat ng ano doon, susundin nila ako dahil di naman nila ako CEO. So yun, ang sa isip ko, ba't kaya andito yung kalaban sa bayan? Sigurado, hindi maganda yung balak nila dito. So, ang naisip ko kagad, i-contain sila na hindi sila makalipat at mapunta sa ibang parte ng bayan. Baka sunugin nila katulad nung nangyari nun sa Ipil, Zamboanga nung bumaba ang mga kalaban. So hanggang doon, hindi namin alam kung sino ang mga kinakalaban namin. Kahit walang mga sapat na kagamitan, namili na ako ng mga tropa, sabi ko, andyan yung kalaban, labanan natin, pasukin natin. So, tinakbo ko yung mga tropa na punta kami sa side, sa kanan, punta kami sa likod. Doon ko na-meet din si late Mrs. Bahet na nagsabi sa akin na pinatay yung asawa niya at nakita ko pa yung bangkay ni late Colonel Bahet doon sa bahay nila. Sabi ko, ma'am, huwag kang mag-alala, igaganti namin yung pagkamatay ni Sir. So, balik na naman kami doon sa position ng 18IB at nagtanong ako, Sir, anong gagawin natin? Medyo walang klaro. So ako na walang misyon, na walang gamit. Sabi ko, andyan yung kalaban, na-explain ko sa tropa, andyan yung kalaban, lumaban tayo. Sigurado, darating na yung mga kasama natin mga sundalo kasi syudad na ito. Ang nangyari, mga 9:30, merong nagsabi sa akin na takbo ako ng takbo sa mga positions ng mga sundalo. Sabi sa akin, Sir, merong hostage. So, yun yung first time kong nalaman na yung mga hostages pala ng Dos Palmas, nandoon. Na-meet ko doon si Regis Romero, si RJ Recio, saka si Miss Risa Santos. Doon ko na napagtanto na yung palang mga galing sa Dos Palmas na mga hostages, nandoon sa loob ng compound. So, lalong nag-decide ako na ito, kailangan may mangyari dito. May hostage dyan, nandito tayo, gawin natin lahat para makatulong tayo. Yung mga nasa loob noon, sa pagkikwento ni Regis, nandun yung, sabi niya, yung naka-sunglass. So, nandun si Abu Sabaya, nandun si Isnilon Hapilon, yung later on, mag-ano ng Marawi, nandun din si mga Janjalani brothers. So, halos lahat ng leadership ng Abu Sayyaf, nandun. So, sa akin, sabi ko, pagkakataon siguro ito na matapos na natin yung gera laban sa Abu Sayyaf. Kasi, andito na lahat ng, dito na lahat ng leadership nila. So, yung resolve natin na lusubon sila doon, kasama pa itong mga estudyante na tayo mismo yung nag-train, parang mas tumindi yung ating desire na wakasan na yung kasamaan ng mga Abu Sayyaf na to. So, merong mga APC doon, kino-ordinate ko na pasukin. Ang aming objective, banggain yung pader ng armor at bahala ng magkalabo-labo dun sa loob. Basta yung importante, makapasok sana kami. Bahala na. So, yun yung ilang beses na nag-volunteer yung ating mga tropa. Sa akin noon, pag pumasok ka doon sa loob,
Para kang nag-volunteer na ng kamatayan nun, hindi namin alam kung anong meron. Tsaka sa kwento sa amin ng hostage, ni Mr. Romero, marami sila doon. So kung andun yung leadership ng Abu Sayyaf, sigurado ako, hindi bababa ng 100 yung kalaban doon sa loob. Pero itong mga sundalo natin, mga Rangers, hindi matawaran yung kanilang tapang kung sa tapang din lang pag-uusapan. So, pag punta kami doon sa APC, pagsakay namin, papunta kami doon pa lang sa may bungad ng kalsada, wala na, tinira na lahat yung mga tires. Halos sabog-sabog na. Yung unang attempt namin, pagdating doon sa may ihinarang nila kasi yung jeep na sinakyan nila para kahit yung mga sakyan ng pulis, paglabas ko, sumunod sa akin si Corporal Sundo. Pagsunod niya sa akin, sinalo siya ng halos mahigit 20 na bala. So, instantly na nahulog doon, namatay. Tapos ni-retrieve namin, itinakbo namin ulit doon sa safety. Nagplano ulit. Papaano? Kasi may harang doon. So, ang next na attempt, doon sa may pintuan ng may simbahan. Kasi ang nakalagay lang doon, parang steel gate lang. Baka mas madali na mabangga ng B-150, mabuksan para makapasok yung mga ranger. So, tinanong ko ulit sa mga tropa, sino ang sasama? Lahat sila gustong sumama. Tinanong ko kung sino mga binata. Dahil naiisip ko na at least kung binata, konti yung madadamay, konti yung masasaktang mga tao ba? At wala pang mga anak, at least magulang lang talaga yung Mas madali nilang matanggap yun kasi nagsundalo ang anak nila. Kaysa may maiwan na mga maliliit na bata, mas mahirap yung kinabukasan. So, alam ng mga tropa na ganon. Pero wala akong nakita na hindi nagtaas ng kamay. So, ako yung nagsabi, sinong mga binata dyan? Nasaan yung mga may bala pa? Ibibigay sa kanila para makompleto. Papasok pa lang doon papunta sa may gate. Parang parang natitelegraph yung mga galaw namin kasi kung saan pupunta yung tangke, doon yung focus doon ang focus ng baril ng kalaban. So, papasok pa lang doon, dumadapa na yung tangke. Tapos, isa pa doon, yung nag-i-stoppage yung caliber 50. So, balik na naman. Plano na naman. Hanggang sa isang punto, habang nagpaplano kami doon, nakita ako na tao na nandun na sa may pader, gustong makalabas, hirap na palabas ba? Tinakbo ko, binuhat ko, at tinakbo ko dun sa may safe na lugar. Inulan pa kami ng bala. Later on, malaman ko, staff nurse pala ng hospital yon. So, plano na naman, nagkakaroon na ng linaw talaga na medyo marami yung nasa loob, na andun pa yung mga ibang hostage. Tapos yung isa pang masama doon is yung bata, si RJ, tinanong niya nanong niya ako mismo, paano yung nanay at tatay niya. Sabi ko sa kanya, kukunin ko silang dalawa. So, ayun, attempt na naman kami. Hanggang one team na lang ang merong kompletong bala. Sabi ko, pagka wala pang tumulong, siguro baka maubos na tayo rito. Pero
importante, may gagawin tayo. Ayun naman, punta kami doon sa, sa B-150. Kinawawa din sila dahil bawat galaw ng B-150, tinatamaan talaga yung tire niya. Puro sabog yung tire ng B-150 noon. Fortunately, dumating na yung 142, yung mga naiwan namin sa Zamboanga na dala ni Lieutenant Obar. Mga pahapon na. So, nung dumating sila, medyo masaya yung tropa dahil kahit papaano, meron na rin kaming kompletong gamit. Meron na kaming machine gun, meron na kaming bala, meron na kaming radyo. So, finally, equipped na kami na lumaban ng parehas. So, brief ko si Lieutenant Obar kung ano yung nangyari. Nag-update din siya kung nasaan yung mga ibang tropa. At tamang-tama, dumating din yung isang second lieutenant na bagong-bago. Nakita ko, batang-bata pa. Nakita ko, Gulong apelyido niya. Sabi ko, oh, Gulong, tiga Ifugao ka siguro. Sabi niya, yes sir. Sabi ko, magandang pagkwentuhan sana. Kumusta yung kung sigasaan ka man doon at yung mga ninuno mo, baka mag-anak pa tayo. Pero eto muna, may sitwasyon dito na madaling araw pa kami lumalaban. At nakita ko sa mukha niya, siyempre, nakita ko bagong-bagong tenyente. Sabi ko sa kanya, alam mo, kabayan, doon sa atin, mga lahat ng napunta dito, naging kwento na matatapang sila. Ngayon tayo yung bagong henerasyon. Tayo ang andito, ganito ang sitwasyon. Pwede naman tayong umalis, pero pag uwi natin sa atin, tayong pagkwekwentuhan ng mga tao. Umuwi tayong buhay, sabihin nila, pagtalikod natin, sabi niya, yan yung mga duwag. Lahat ng hinduturo na ituro sa likod natin, yan yung mga duwag. So, I'd rather na andito tayo. Kung ito man yung huli na pagkikita natin, ganun talaga. Ito ang buhay sundalo. At kung uuwi tayo doon na dala natin yung karangalan bilang isang sundalong Pilipino, bilang isang Ifugao. Ayun yung huli kong pag-uusap. Una at huli namin pag-uusap bago siya pumunta doon sa tangke. So, sabi ko kay Obar, nandito na yung mga tropa, dito lahat yung mga armas. Meron dyan sa kanan ang isang bahay doon. Doon ko nakita yung baril o doon ko narinig yung mga pagpuputok nung natamaan si Corporal Sundo. I-CQB nyo muna para maklear natin yung right side bago natin pasukin yung compound. So si Jed, sabi, sige sir, ako na magdala. So, sige ako, puntahan natin. So, pinuntahan namin, CQB yung mga tropa sa loob, tapos bumalik kami. Ngayon, sabi ko, ito na yung gagawin natin. Ikaw, doon ka sa first na tangke. Ako, dito ako sa pangalawa. Ako yung nandun sa likod na tangke ni Lieutenant Gulong. So, nag-forward kami. Yung unang papunta pa lang doon sa may crossing, yung gamit na B-150 na Lieutenant Obar, wala na, pumutok na lahat yung gulong, parang dumapa na ba. Tapos yung mga tropa nag-disembark at hindi na sitting duck na sila doon. Panay yung putok, puro matataas na kalibre. Ang pag-forward ng tangke ni Lieutenant Bulong, ayun na, yung may pumutok na malakas. Tapos kami na nandun sa likod, tumapon na lang kami doon sa mga kanal.
malaman-laman natin later, yung pala, yung 90RR. Doon natamaan si late Bulong na diretso-diretso, tama sa dibdib at nag-exit sa likod. Yung ang laki-laking bala ng pangtangke na 90RR. So, ganun yung nangyari. Ang problema doon, yung sumunod na mga pangyayari, wala na yung mga taga-media kasi nung tinamaan na yung tangke ni Lieutenant Bulong, lahat nagtakbuhan na, naisip na yung kanya-kanyang buhay. So, kami, sundalo na lang yung natira doon. Siyempre, ang kon pa rin namin, yung paano i-prevent o paano yung mangyari na maka-rescue sa mga hostage, paano makatulong sa mga nasa loob. So, yun pa rin, nakipagbakbakan kami doon. Isa pang doon, isa to i-prevent namin na makalabas yung mga Abu Sayyaf dito sa may sentro ng bayan para hindi matulad na sa nangyari sa Ipil, Zamboanga, yung lugar ng lamitan. So, pagkatapos noon, dahil wala naman na yung mga tao doon, kanya-kanya ng kwento. Ang dami ng mga umusbong ng mga kwento ng mga tao. Pero kahit anuman yung sinasabi ng mga may mga pro, may mga for, itong mga sundalo natin, hindi matawaran yung ginawa nila doon. Hindi sila bumitaw hanggang nung dumating yung pwersa ni na Colonel Morales at saka ni Lieutenant Yungke at tuluyan lang ma-assault at ma-clear yung hospital. Sa kabutihang palad, yung tatay sa kananay ni RJ Recio kasama doon sa mga na-recover natin. So, yung pangako ko doon sa bata na ang sinabi ko lang na kukunin namin yung tatay at nanay niya para lang hindi siya mag-alala, nangyari. Saka maraming mga hostage na dahil hindi tayo lumubay doon, maraming mga hostage na iba ang na-recover pa. So, yung marami pang insidente na kasama rin ako doon sa nagpersu later on. Nagpersu hanggang doon sa makuha si Gracia Burnham doon sa Piakan. So, kasama rin ako. Then, ako na ron ay company commander ng 11 company. Pero, yung kay Gracia Burnham, sa ibang pagkakataon na naman na kwento. So, sa makatuwid, yun yung maalala ko at yun ang ma-recall ko na nangyari. Kunin ko na rin itong na pagkakataon na pasalamatan yung mga sumusubaybay, yung mga sumusuporta, lalo na sa kasundaluhan, particularly sa Scout Rangers, no? Kasi ang tagal-tagal na panahon, andyan pa rin kayo na kayo talaga yung dahilan naman kung bakit kami nagsiservisyo. Ang serbisyo ng sundalo para sa bayang Pilipinas. So, sa mga kabayan ko na mga taga Cordillera, sana hindi namin kayo napahiya sa aming mga aksyon, aming mga at ina-assure ko hindi naman tayo nakakahiya doon. Kasi lagi nating taglay na tayo kahit nung simula pa ng panahon matatapang yung mga ninuno natin. Tayo yung mga taong marespeto. Meron tayong ethics ng pakikidigma sa ating kultura. At hanggang ngayon, hindi natin yun binibitawan. Kaya siguro hanggang ngayon, buhay pa tayo. So, sa inyong lahat, sa mga supporters ng Rangers, supporters ng Army, at supporters ng Armed Forces, lahat po ng mga ginawa namin,
hindi para sa amin, kundi para sa bayan, sa ngalan ng serbisyo. Maraming salamat sa inyong lahat.